Nanjinjinjit si Trump laban sa komunismo matapos makita ang matinding panganib ng pagbabalik ng kilusang ito ng palihim sa mga pandaigdigang pamahalaan. Para sa akin, malaking banta ito sa bansa dahil hindi ito sosyalismo, kundi komunismo talaga. Ginagamit nila ang sosyal-demokrata kasi mas maganda pakinggan, pero komunismo talaga ang ibig nilang sabihin. Sa tingin ko, ito na ang pinakamalaking banta sa ating bansa na naranasan natin marahil mula pa nung itinatag tayo. Kabilang dito ang unang at ikalawang digmaang pandaigdig, Setyembre 11 at pag-atake sa Pearl Harbor. Sa tingin ko ito ang pinakamalaking banta. Para sa bansa, may tatawa dito, pero ang matatalino ay magsasabing malamang tama siya. Para itong pampapakilala ng komunismo sa Amerika, wala pang mas delikado rito. Lalong lumala ang krisis matapos itong liulat ng Fox News. Noong ika-29 ng Hunyo, 2026 iniimbestigahan ng federal na hurado ang negosyanteng nakabase sa China dahil sa umano'y irregularidad sa pananalapi na konektado sa network na naglipat ng $278 milyong sa mga grupong kaliwa sa Amerika. Ang investigasyon ay nakatutok sa posibleng krimeng pinansyal tulad ng money laundering at inilalagay sa sentro ng kaso ang mga organisasyong hindi para sa tubo, mga shell company na sarado na at sanggay na pangkawang gawa na kaugnay ng Goldman Sachs. Dito, lumalampas na sa karaniwang talumpating pampolitika ang sinasabi ni Trump at umaangkop sa mas malawak na sitwasyon. Sinabi ni Trump na kumikilos na ang mga komunista at ilang araw matapos ay inulit niyang ang komunismo ay isa sa pinakamalaking banta sa bansa. Anong nasa likod ng network na ito? Bakit maraming pera ang dumaan sa estrukturang may pinansyal na benepisyo? Paano napasok ng radikal na kaliwa ang federal na radar? Ikukwento ko sa iyo lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sinimulan ng kagawaran ng katarungan ng investigasyon sa posibleng irregular na paggalaw ng pera para pondohan ng mga aktivistang organisasyon, media at grupong pampolitika sa Estados Unidos. Si Singham ay pinakilala sa investigasyon bilang isang Amerikanong negosyante na nakabase sa Shanghai na may kasaysayan ng pagsuporta sa mga adikaing Marksista at konektado sa isang network na kumikilos sa iba't ibang larangang pampolitika. Pinaniniwala ang dumaan ang pera sa mga pormal na daluyan, sa mga intermedyaryong entidad at napunta sa mga grupong masyadong aktibo sa ideolohiya. Ang kaso ay kapansin-pansin dahil hindi ito simpleng post o pahayag ng kampanya. Iniulat ng Fox News na si Singham ay nagpadala ng $278 milyong mula sa Shanghai sa pamamagitan ng 3 pangunahing ruta. Ang sangay pangkawanggawa ng Goldman Sachs, isang kumpanya tinatawag na Mutod LLC at isa pa na tinatawag na Likewise Conceptions LLC na pareho ng nagsara. Pagkatapos nito, ayon sa ulat, ang mga pondo ay ipinasa sa 6 na non-profit na organisasyon. Ang pinakamainit na issue, perang mukhang pilantropiya pero iniimbestigahan dahil posibleng gamit sa politika at ideolohiya. Si Jason Smith, kongresistang republicano at presidente ng komite sa Ways and Means ng Kapulungan, ay matagal nang pinipilit ang mga organisasyong konektado sa network na ito. Noong Mayo 5, 2026, humiling ang komite ng mga dokumento mula sa Breakthrough News, Tri-Continental at The People's Forum dahil sa pag-aalala sa pinagmumulan ng pondo at mga fiscal sponsorship. Ayon sa opisyal na pahayag ng komite, ang mga entidad na ito ay bahagi ng network ng mga non-profit sa Estados Unidos na may kaugnayan sa Partido Komunista ng China at tumatanggap ng pinansyal na suporta at benepisyo mula sa nasabing network. Ang komite ng mga non-profit ay bahagi ng mga non-profit. Ang opisyal na pahayag ng komite ay naglalaman ng sinabi ni Jason Smith na mahalaga dahil hindi niya tinrato ang kaso bilang isang simpleng usapin ng mga non-profit. Igiginit ng mambabatas ang agarang pagsuri kung ang mga pinagmumulan ng pondo at estrukturang pampananalapi ay nagdulot ng kaguluhan at karahasan sa US para sa mga dayuhang aktor. Managino, 2 araw na mula nang hingin ng komite ang mga dokumento at talaan ng buwis ng mga non-profit sa Estados Unidos. De ativistas de esquerda. Ipinatawad sila ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos. Bakit kaya? Hulaan ninyo. Sa lahat ng palatandaan, talagang tumatanggap sila ng pera mula sa mga dayuhang rehimeng kaaway upang magpalaganap ng anti-Amerikanong propaganda sa buong teritoryo ng Estados Unidos ng Amerika.
Malaki sigurong bahagi ng puran yun ay mula sa Partido Komunista ng China. Yan ang nangyayari ngayon. Isang malaking federal na investigasyon ang sinasagawa ngayon upang panagutin ang mga propagandistang makakaliwang anti-Amerikano na posibleng tumatanggap ng pera mula sa ibang bansa sa lahat ng palatandaan. Ang pagsisiyasat ay nakatutok mismo sa bagay na pinakaikinababahala ng mga konserbatibo sa Amerika. Paggamit ng legal na benepisyo, exemption at panlipunang harapan para protektahan ang operasyong politikal. Kapag ang pera ay pumapasok bilang pilantropiya at lumalabas bilang ideological na mobilisasyon, nagiging usapin ng pambansang seguridad ang pagsubaybay dito. Dumating si Trump sa debateng ito na may babala. Noong Hunyo 26, 2026 sa isang kaganapan ng Faith and Freedom Coalition sa Washington, sinabi niya na ang mga kamakailang panalo ng mga kandidatong kaliwa sa New York ay isang seryosong banta sa bansang Amerika. Itinala ng Reuters na ginamit ni Trump ang paggusbong ng kaliwa upang palakasin ang kanyang linya ng pag-atake laban sa tinatawag niyang komunismo. Lalo niyang tinutukan ang paglago ng mga demokratikong sosyalista sa loob ng Partido Demokratiko. Tumutunog ang alarma sa buong Amerika. Ayon kay Pangulong Donald Trump, kumikilos na ang mga komunista at nagbabala siya na lumalakas ang mga ideya ng matinding kaliwa sa politika at ekonomiya. Sabi ni Trump, ang komunismo ay nagsisimula sa simpleng pangako. Ibibigay ng gobyerno sa mga tao ang lahat ng gusto nila, pero may kapalit ang pangakong iyon, kukunin ang yaman at ari-arian mula sa mga nagkamit nito. Para kay Trump, kasaysayan ang patunay. Madalas ituro ng mga kritiko ng komunismo ang dating Unyong Sobyet, China noong panahon ni Mao, Cuba, at Venezuela. Bilang mga halimbawang nagpakita ang sentralisadong kontrol ay nagdulot ng kakulangan, pagbagsak ng ekonomiya, pagbaba ng antas ng pamumuhay, at pampulitikang panunupil. Pinagtatalunan pa rin ng mga historiador at ekonomista ang mga dahilan, konteksto, at aral ng mga karanasang ito. Sinasabi ni Trump na ang debat na yon ay higit pa sa politika. Inilahad niya ito bilang isyung ideolohikal at teolohikal na pagtatalo tungkol sa kinabukasan ng Amerika, kapitalismo, sosyalismo o mas radikal pa, na may malinaw na mensahe. Nagsimula na ang laro. Noong Hunyo 29, 2026 sa White House, mas lalo pang nagpatuloy si Trump nang sabihin niya ang sosyalismo na ginagamit ng mga grupong ito ay sa praktika ay komunismo lang na may ibang pangalan. Sinabi niya na ang banta ay kabilang sa pinakamalaking hinarap ng Estados Unidos at inihalin tulad ito sa unang digmaang pandaigdig, ikalawang digmaang pandaigdig, Setyembre 11 at Pearl Harbor. Ang pagkakasunod ng pangyayari ay nagpapaliwanag sa paglakas ng diskurso. Nagsimula ito sa mga tagumpay ng mga mas kaliwang pangalan sa loob ng mga panloob na tunggalian ng Partido Demokratiko. Pagkatapos ay dumating ang pahayag ni Trump na nagbababala na ang mga komunista ay gumagawa na ng kanilang hakbang. Kasunod nito, lumabas ang impormasyon ng isang federal na grand jury ay nagsisiyasat kay Singham at isang umano'y network ng pagpupundo na may halagang $278 milyong. Ang radikal na kaliwa ay hindi lang basta nakakakuha ng puwang sa diskurso, kundi tumatanggap din ng estruktura, pera at institusyonal na proteksyon para makapag-operate sa loob ng Estados Unidos. Ang kaso ay konektado din sa investigasyon tungkol sa mga biyahe papuntang Cuba na kinasasangkutan ng influencer na si Hassan Piker at ni Medea Benjamin na co-founder ng Code Pink. Noong Mayo 23, 2026, iniulat ng Fox News na nagpadala ang federal na otoridad ng mga administratibong subpina para kunin ang datos ng pananalapi, lohistika at komunikasyon kaugnay ng mga biyahe sa Cuba noong Marso. Inalam ng investigasyon kung may biyahe papuntang Cuba. Pinalawak ng investigasyon tungkol sa Cuba ang saklaw ng problema dahil hindi lang ito tungkol sa pera kundi pati na rin sa internasyonal na aktivismo. Ayon sa Fox News, sina Baker at Benjamin ay kabilang sa mas malaking investigasyon ng mga Amerikanong sumali sa delegasyong No Extra America Convoy. Ipinunto ng ulat na nais ng mga otoridad na malaman kung nagkaroon ng koordinadong pagpopondo o paghahatid ng mga kalakal sa Cuba na salungat sa mga patakaran ng Estados Unidos. Dito nagsimulang tumugma ang sinabi ni Trump laban sa komunismo sa mga konkretong kasong iniimbestigahan ng mga ahensiyang federal. Matindi ang naging reaksyon ni Rick Scott sa kaso ng Cuba.
Ayon sa senador na republikano, sina Hassan Piker at Code Pink ay nagpunta sa Cuba, tumuloy sa mga hotel na 5 bituin, lumapit sa mga miyembro ng rehimeng komunista at hindi pinansin ang mga bilanggong politikal. Hindi lang ito pagtatalo ng opinyon. Ang pinangambahan ay kung ang mga organisasyong nakabase sa loob ng Estados Unidos ay nakatanggap ng hindi direktang suporta mula sa mga banyagang interes upang impluensyahan ng mga protesta, media, universidad at mga pampublikong debate. Kapag ang pera mula sa labas ay dumaan sa mga estrukturang piskal at nauwi sa pampulitikang mobilisasyon, nagiging manipis ang linyang naghihiwalay sa pilantropya at panghihimasok. Ang kanan sa Amerika ay nakikita sa investigasyon nito ang kumpirmasyon ng sinasabi ni Trump. Ang makabagong komunismo ay hindi palaging dumarating na may pulang bandila sa pintuan. Maaari itong dumating gamit ang wika na katarungang panlipunan, mga kampanyang makatao, mga grupong estudyante, mga portal ng media, mga internasyonal na biyahe, at mga organisasyong may exemption sa buwis. Ang palatang na kasalukuyang iniimbestigahan ay na ang mekanismo ito ay gumana sa loob mismo ng sistemang Amerikano, gamit ang mga butas ng mismong sistema upang atakihin ang mga pundasyon nito. Ang komunismo ay hindi nakaraan, ito ay kasalukuyang banta. Itinuturo niya ang New York, ang Cuba, ang mga organisasyong walang layuning kumita, ang mga digital na aktivista at ang bakas ng pera. Ayon sa kanyang tesis, sinusubukan ng radikal na kaliwa na palitan ang pangalan ng mga ideya tulad ng pagtawag sa komunismo bilang sosyal demokrasya, katarungang panglipunan o pandaigdigang pagkakaisa. Nag-iba man ang anyo pero patuloy na pinupuntirian ng proyekto ang pag-aari, pananampalataya, kalayang pang-ekonomiya at pambansang soberanya. Matagal nang ipinakilala ng mga grupong ito ang kanilang pagkilos bilang pagtatanggol sa mahihirap, manggagawa at inaapi. Ngayon, bahagi ng estrukturang ito ay tila iniimbestigahan dahil sa posibleng kaugnayan sa dayuhang pera, impluensyang komunista at paggamit ng mga non-profit na organisasyon para sa layuning pampulitika. Nakita ni Trump ang malaking panganib dahil ang kaso ay tumatama sa sentro ng kapangyarihang pangkultura ng Amerika. Hindi lang ito tungkol sa negosyante, kundi pati sa mga nagpopundo ng ideya, nag-oorganisa ng protesta, nagtatakda ng mga paksa para sa mga influencer, nagtutulak ng naratibo at sumusubok gawing normal ang mga rehimeng komunista sa bansang itinayo sa kalayaan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa iyong screen. Kami ay isang independenteng channel na nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng totoo at tamang impormasyon. Malaking tulong ang iyong ambag sa amin. Salamat, salamat, salamat. Layunin naming bigyan ka ng tamang impormasyon. Malaki ang ambag mo sa aming pagpapatuloy. Salamat.